Magandang araw mga kahabi, para sa mga bagong follower natin dyan na nagtatanong, no, mga bagong nagkakaroon ng hilig sa pag-aalaga ng ibon. Paano ba malalaman ang gender ng ibon? Marami pong paraan yan. Pero ngayon, pag-usapan muna natin yung sexual dimorphism, no? Kung saan makikita mo sa anyo ng ibon, no, may pagkakaiba yung itsura ng babae at lalaki, no? Sexual dimorphism o sexually dimorphic na mga ibon, no? Iba yung itsura ng lalaki, iba yung itsura ng babae, no? Pag sa itsura pa lang makikita mo na yung pagkakaiba ng babae at lalaki. Ang perfect example po niyan mga kahabi, itong Eclectus parrot, no? Makikita mo kaagad yung babae kulay pula o kulay green naman yung lalaki. Yan yung itsura ng, yan yung pagkakaiba nila, no? Visible na visible, makikita mo kaagad. Lalaki, babae, identify mo na kaagad. Isa pang halimbawa ay ang mga Indian ringneck, kamukha ni Thor. Ang lalaki nito may visual na ring sa leeg, no? Lumalabas yun kapag sila ay nasa 2.5 to 3 years old na, no? Pagka naghulas na, nagmatured na talaga yung ibon, makikita nyo may ring yung lalaki sa leeg, yung babae walang visual na ring sa leeg. May mga ibon din na makikita mo sa muka, yung masking. May mga patulan ng kakatail, yung normal at emerald mutation yan, yung normal emerald at yung normal gray, makikita mo sa muka. Yung mas ng lalaki ay visual na malinis, samantalang yung mas ng babae ay madumi, merong pagka-gray yung mukha niya. Sa pinches, meron din tayo makikitang pinches na may pagkakaiba sa masking, no? Mas malaki yung mas ng lalaki, mas maliit naman yung mas ng babae. Meron din mga ibon na makikita mo ang pagkakaiba ng babae at lalaki sa kanilang tuka. Yung tuka ng lalaki merong mas matingkad kaysa dun sa tuka ng mga babae. Kamukha yan sa zebra pinches. Sa kulay ng ilong, katulad sa mga budgie, makikita rin natin yung pagkakaiba ng babae at lalaki. Kulay asul ang mga lalaki, kulay puti naman ang mga babae. Sa Gul'jan, makikita mo naman yan sa kulay ng katawan nila, no? Mas matingkad yung kulay ng lalaki kaysa sa kulay ng babae, no? Yan po yung ilan sa mga physical na pagkakaiba, no? Yung sexually dimorphic na mga ibon, makikita mo yung pagkakaiba nila doon sa physical feature nila, no? Sa mga nabanggit natin. Sa ibang ibon, maaaring meron pang ibang karakteristik na mapagkakilalanan natin kung ano yung tunay yung pagkakaiba ng babae at lalaki. So alamin lang natin ano ba yung ibon na alaga natin, o ano yung pagkakaiba nila sa physical characteristic or sa kulay, para na sa ganon ma-identify natin kung ano yung babae at ano yung lalaki. Meron naman mga ibon na monomorphic, no? Kamukha ng umbrella cockatoo, no? Yung itsura ng lalaki, ito si Ragil, tapos yung itsura ng babae, ayan si Ariel, pareho. Walang pagkakaiba. Yan. Kamukha rin ng mga African lovebirds, na kamukha nito. Yan. Yan ay monomorphic din, no? Walang pagkakakilanlan sa anyo kung ano yung babae at ano yung lalaki. Although magkakaiba yung kulay nila sa mutation, pero walang physical na pagkakaiba ang babae at lalaki. So sa susunod, paano naman yan? Paano yan ma-identify ang gender nila? Sa susunod, yan yung ating topic na pag-uusapan. So abangan nyo po mga kahabi yung susunod nating vlog tungkol sa paano malalaman ang gender ng mga ibon na alaga natin. Okay? Manatili po nakasubaybay, nakapalo sa ating Facebook page para sa mga impormasyon ibabahagi natin sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng ibon. Salamat mga kahabi. God bless po sa inyong lahat.